Taong 2020, ang daming mga masasamang nangyayari. Mga problema na kinakaharap ng ating mundo. Tapos sasamahan pa ng mga fake news sa may social media. Mga issues na wala namang kakwenta-kwenta. Kaya mas mainam kung lalayo muna tayo rito. Iwas muna tayo sa social media para makaiwas na rin sa mga fake news na ating nababasa. Pinakamagandang paraan, pumunta muna sa mga beach. Lugar na wala kang ibang maririnig, kundi hampas lang ng alon, tawanan yung mga magkakaibigan, at tunog ng mga kuliglig. Kaya tara, punta tayo sa Tulok-Duyong o mas kilala bilang Monkey Beach. Start ko lang bubuo ako ng ganito. Start ko lang mag-camping eh. Ito lang dadaling ko sa inyo. So ayan, mag-i-start na yung journey namin dun sa may Monkey Beach, which is yung 24 hours, no internet and no electricity challenge, no? Actually, meron din naman kaming dalang cellphone and camera, saka power bank, pero limited nga lang. Kailangan namin i-conserve yung energy na dadalhin namin doon. Berapa orang ah? 5 lagi pakai barang ah? Ya, dami rin pala kayong dala, ano? Ilamok na kami. Andito na kami sa pier dito sa may Penang National Park, papunta dun sa may Monkey Beach. So basically magpapangka kami pumunta ron. Hindi kami mag-trekking. Hindi madaling pumunta sa Monkey Beach. Kailangan naming sumakay ng bangka. Oh, mag-message na kayo sa mga ano. Oh. Ang bayad pala sa bangka is 150 ringgit. Equivalent yun sa 1,700 pesos. Mura na rin kasi back and forth naman. So basically, yung sasakyan naming bangka papunta dun sa may Monkey Beach. So tara na. Makalipas ang 30 minutes, nakarating na rin kami sa Monkey Beach. I love you, Monkey Beach. At sumalubong sa amin itong napaka-cute na asong to. Camera lang to. Ang pangalan pala ng asong to is Honey. Ito naman si Mang Aslan. Siya naman yung nangangalaga sa maliit na portion sa Monkey Beach, which is yung Lazy Boys Cafe. What is your name? Aslan. Joel. Rani. Marvin. Semuanya all from Philippines. Yeah. Manila. I have many Manila friends. They all working and So, ang mangyayari
mangyayari mga lodi, dito kami magtatayo ng tent namin. Yan, dyan. Tatayo na siguro namin dito yung tent namin para mailagay na namin itong mga gamit namin. Pabibigat na gamit na to. Ready na yung tent, and kakain na muna kami. Medyo napagod kami sa biyahe. Ayan, so pupunta muna kami ngayon sa may lighthouse, which is malapit lang to dito. Actually, walang nakakaalam sa amin, pero subukan na lang namin hanapin. Totoo po yan! Totoo po yan! Hindi po namin alam yan! Dito kami dadaan papunta doon sa may lighthouse, and parang may nakita kong bayawak na malaki. May bayawak eh! Okay lang, yan, isama mo kung nasa na. Ernest, 8+ ako dito. Patalino. Naisipan namin hanapin yung abandoned lighthouse. Wala nakakaalam sa amin na malayo pala. Inabot din kami ng 25 minutes kakalakad. Tapos matarik pa yung dadaanan. Sobrang taas kasi. Yung iba sa amin gusto nang sumuko. Ayaw nang ituloy yung paghahanap doon sa may abandoned lighthouse. Tepi-tepi. 1.2 pa yata. 1.2 kilometer? Tuloy pa tayo? Bakit 1, 2, 3 pa rin to? Patag na. Pero yung iba sa amin, nandun pa rin yung fighting spirit. Bakit ba? Hindi. Napasubo sila, men. Pasubo. Catchbird, isang tendigit. Ano? 500 na lang. $300 na lang. Lapit na. Pang 100. Last 100 meter. Nahanap din namin yung abandoned lighthouse. Kaso hanggang 3 PM lang yung visiting hour. Pero dahil makulit kami at nakabukas yung gate, pinasok pa rin namin. Ayan. Okay, so nandito na kami sa taas, and may mga nakasulat dito. Fine Art, USM, Ship, CEO. Basta may mga dito, may mga bandal. Yeah. And dito, makikita mo dito, napakagandang view sa taas. Ayan o. So basically, ang visiting hours talaga dito is 9 AM to 3 PM. And ang oras natin ngayon is 5:15 na ng hapon, pero sinubukan pa rin namin umakyat dito sa taas. Ano, tara na? Yo. Ayan, so maghahanap muna kami ng mga kahoy dito pang bonfire namin. Ilalabas ko para mamaya pagdaan natin, dampot lang ang dampot.
Dati pala dito eh. No, kahit maliliit, no? So ayan, may problema kami ngayon kasi yung eto, nahihirapan siyang sumindi. Pero medyo okay na siya ngayon. Sumisindi na siya ulit. Ito talaga yung exciting dito kasi walang kuryente, walang internet, and basically walang ilaw. So ayan, ano lang ako dito sa flashlight, di ba? kaya nakakapag-vlog ako. Sa amin, Ha? dito sa amin isla kasi tubong isla ko eh. Oo. Walang ilaw dun. Pag ganito lang din. Oo, ganito din. Ako hindi ko na-experience ngayon ko lang na-experience yung ganito eh. Kaya na-experience, kasi laking isla ko eh. Yung mama at papa ko, isla talaga kami. So, problema dun sa bigas, Oo, ganun doon. ulam. Pero yung ano doon, ayun din. Stera. Para sa akin, ito na yung pinakamasayang part sa camping journey namin. Kasi, dito mo nakakalimutan lahat ng problema. Tawanan nyo na lang ng mga magkakaibigan na maririnig nyo. And, kantahan. Gamit yung mga natural instrument. And sabi nga sa kanta, everything's gonna be alright. Tiwala lang, everything's gonna be alright. So gumising kami ngayon ng umaga and sa inaasahan namin na makakakain sana kami ng almusal. Wala na. Kinain na ng unggoy yung ano namin, mga pagkain namin, which is doon lang nakalagay. Hindi namin alam kung unggoy ba yung kumain o yung mga pusa na lang. Pero wala na eh. Wala na sa pagkain namin. So this is what you call morning, ano, ang tawag dito? Morning glory. Morning ano? Ang tawag nyo dito? So, basically, alas 7 na po ng umaga and parang okay pa naman maata maligo ngayon. Na? Thank you so much. Our journey ends here. Paraiso kung tatawagin. Marami yan sa mundong ating kinatatayuan. Nakakalungkot nga lang isipin na unti-unti na itong nauubos, nasisira dahil sa ating mga tao. Alagaan sana natin ito upang ang kabataan sa mga susunod na henerasyon ay may maabutan pag ganitong lugar. Ako nga pala si Well at ito ang aming camping journey sa Tilokduyong o mas kilala bilang Monkey Beach.